Maingay ang kalansing ng kutsara na tumatama sa plato habang walang pakialam na sumandok si Darlene. Nakaupo siya sa harap ng dining table, nakataas ang isang paa habang maganang kumakain. At ang buhok niya nakapusod nga pero halatang minadali at tila nakipag-away sa hangin. Naiirita pa siya sa bangs niyang kinapos. Ang alat? Reklamo niya sa ulam niyang rejected product lang naman nila. Napangiwi siya pero sumubo pa rin. Napatingin ang kanyang daddy. Bakit ba kasi kinakain mo pa yan? Rejected nga yan, di ba? Mali ang gawa. Nagpatuloy sa pagnguya si Darlene. Daddy, sayang. Iniba ko na lang ng luto. Saka business natin to. Ganito ko po suportahan ang business natin. Ayokong may nasasayang. Tahong inajar ang ulam ni Darlene. Produkto ng pamilya nila. Paulit-ulit na niyang kinakain mula pagkabata. Kaya hindi na niya alam kung masarap pa ba o nasanay na lang siya. Rejected yon kaya ginawa niyang iba ang luto. Sa labas, may narinig siyang pamilyar na tunog ng kotse. Napahinto siya sa pagsubo. Hi, dumating na naman. Bulong ni Darlene kasabay ng pag-ikot ng mata. Hindi na niya kailangang sumilip. Alam na niya kung sino yon. Manliligaw na naman ng Ate Diana niya, ang panganay sa kanilang magkakapatid. Medyo big time ang manliligaw ng kanyang Ate Diana. Yung tipong may kotse, mabango at mukhang laging bagong ligo kahit gabi na. Siguro kasi dahil working adult na ang kanyang ate. Wow ha? Sarkastikong sabi niya sa sarili. Sana all may service. Lumabas siya ng kusina. Hawak pa rin ang plato. Pagdating niya sa sala, nandoon na si Aaron na nakatayo. May hawak na paper bag, nakapolo at maayos ang buhok. At syempre, nakangiti ng matamis. Pero para kay Darlene, sobrang nakakainis. Good evening, bunso. Ulit nito nang makita siya. Muntik nang tumaas ang kanyang kilay. Kung matawag siyang bunso, para bang parte na ito ng pamilya. Tumango lang si Darlene nang walang emosyon. Umupo siya ulit sa kusina. Pero hindi na siya makakain ng maayos. Naririnig niya ang boses ng Ate Diana niya habang tumatawa sa sala. At hindi lang yon, may isa pang boses siyang narinig. Napakunot ang noo niya. Isa pa? Bulong ni Darlene sabay tayo ulit. Sumilip siya. At tama nga na may isa pang lalaki, isa pang manliligaw, isa pang nakaayos at nakasakay naman sa motor. Napasinghap siya ng mahina. Anong ginagawa ni Kuya Lester dito? Pati ba naman manliligaw ni Ate Danica nandito? Nagsabay pa talaga. Darlene? Tawag ng Ate Danica niya. Halika nga rito. Napairap siya pero lumapit pa rin. Ano ba yon? Bakit ganyan ka na naman magsalita? Saway ng ate niya, pero may halong tawa. Binigay nito ang isang milk tea. Para sa'yo, pasalubong ni Lester. May binigay din ang Ate Diana niya. Nabigay din ng manliligaw nitong si Aaron. Napatingin ang dalawang lalaki sa kanya. Parehong napangiti at parang aliw na aliw kasi tila mukha siyang batang binibigyan ng candy. At lalo siyang nainis. Kasi ano bang nakakatawa? At 80 na siya para maging bata. Si Darlene nga pala, pakilala ng Ate Danica niya. Bunso namin? Sabi ni Lester. Ikaw pala yun. Nakikita kita sa school nung grade 7 ka pa lang. Tapos grade 9 pa lang kami ni Danica. Kilala niya nga. Halos magkakakilala naman ang mga tao sa Mavalor. Kung may dayo man, galing lang sa karatig bayan at paisa-isa lang. Sige, kumakain pa ako. Pero pagbalik niya sa kusina, hinugasan niya na ang plato at nagtanggal ng tinga. Pagkatapos nun, lumabas na muna siya para marinig at sumakit ang mga mata sa mga ate niyang pila ang mga manliligaw. Daddy, ano pong tinatanaw niyo? Tanong ni Darlene nang tumambay sa veranda para magpatunaw ng kinain. Ikaw pala, Darlene. Tinitingnan ko lang kung may isa pang darating. Baka bilang sumulpot ang manliligaw ng bunso namin.
Sumama ang tingin ni Darlene sa ama. Hindi nakakatawa, Daddy. Malakas na tumawa ang kanyang ama na may saltik at inakbayan pa siya, na para bang gusto na siyang sakalin. Magpaligaw ka na. Aba, Darlene, umamin ka na. Tomboy ka ba? Daddy, hindi talaga. Lalaki rin ang nais nitong bunso ninyo. Anong gagawin ko kung wala? Humalakhak pa ito. Magayos ka kasi, anak. Ang asi mo. Kumunot ang noo ni Darlene at pabirong kinurot ang bilbil ng kanyang ama. Palagi na lang siyang inaasar nito. Walang palya at araw-araw na lang. Anak mo po ako. Huwag mo po akong tawaging maasim. Bulalas ni Darlene. Napailing si Darlene habang nakakunot pa rin ang noo. Hindi pa man siya nakakabawi sa pangaasar ng daddy niya. Narinig na niya ang pagbukas ng gate. Oy, nandito na ako! Sigaw ng mami niya mula sa labas. Ahan! Bati ng daddy ni Darlene sabay tayo para salubungin ang asawa. Si Darlene naman nanatiling nakatayo sa veranda pero bahagyang sumilip. Kita niya ang mommy niya na may bit-bit na eco bag, mukhang galing palengke. Pawis ng kaunti pero nakaayos pa rin. Hindi kagaya niya na kahit nasa bahay lang, parang nag-hiking sa sobrang sabog ng mukha. Ang dami mong dala. Sambit ng daddy niya habang inaabot ang bag. May bagong order kasi bukas, kailangan nating maghanda. Sagot ng mami niya pagkatapos ay napansin siya. Ay, nandyan ka pala, Darlene. Tumangulang siya. Apo, kumunot ang noo ng kanyang mommy. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi agad nakasagot si Darlene. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag na simpleng asaran lang naman yon, pero somehow may kurot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Wala po, sagot na lang ni Darlene. Pero kilala siya ng mommy niya. Nakita niya yon sa paraan ng pagtitig nito. Yung parang hinuhukay ang kanyang mga iniisip. Sigurado ka? Tanong ulit nito. Sumingit naman ang daddy niya na nakangisi sa kanya. Mommy, wag mo na siyang tanungin. Nag-iinarte lang yan. Kasi wala pa rin daw mandiligaw. Napairap si Darlene. Alam niya naman yon. 18 years old na siya, pwede nang mag-boyfriend. Pero paano magkakaroon ng boyfriend kung wala namang manliligaw? Pumasok ang mga ito sa loob. Si Darlene parang ayaw na. Pero wala rin naman siyang choice. Bumati ang mga manliligaw ng ate niya bago sila magtuloy-tuloy sa paglalakad. Pero seryoso ako, bunso, sabi ng mommy niya habang naglalapag ng mga pinamili sa mesa. Tingnan mo ang mga ate mo. Noong kaedad mo may mga nanliligaw na. Actually, noong 14 years old sila, may mga manliligaw na talaga. Basta dito liligawan sa bahay at nakatingin kami. Pinayagan lang namin magkaroon ng boyfriend noong nag-18 na sila. Parang may kumurot sa puso ni Darlene. Hindi niya gusto ang paghahambing na yon. Hindi niya gustong ikumpara sa mga ate niya, lalo na't alam niyang magkaiba naman sila. Sila po yon? Sagot na lang ni Darlene. Ikaw? Tanong ulit ng mommy niya. Nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi agad nakasagot si Darlene. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil marami at hindi niya alam kung alin ang uunahin. Ano bang gustong marinig ng kanyang mommy? Na wala talagang nanliligaw? Na hindi siya kagaya ng mga ate niya? Na kahit gusto niyang magpalandi ay parang walang may gusto sa kanya? Napakagat siya sa labi. Mommy, wala nga po. Sumingit naman ang walang hiya niyang ama at halatang aliw na aliw. Bakit kaya? Daddy, pwede ba? Sabi ni Darlene at sa pagkakataong yon ay hindi na niya itinago ang inis. Tumawa lang ito. Palagi na lang silang magkaaway ng kanyang daddy kapag napipikon siya. Sa kanilang magkakapatid, siya kasi ang daddy's girl, pero siya rin itong laging kagalit ang ama. Tiningnan siya ng kanyang ina mula ulo hanggang paa. Hindi, seryoso. Siguro kasi hindi ka pala ayos, anak. Tingnan mo nga ang sarili mo. Napatingin si Darlene sa suot niya. Lumang t-shirt, jersey shorts at tsinelas. Nakapusod ang buhok pero magulo.
Wala man lang suklay na maayos, pero wala naman siyang nakikitang mali sa kanyang kasuotan at itsura. Ganito po talaga ako, sagot ni Darlene. Di, ayusin mo, mabilis na sagot ng mommy niya. Hindi naman masamang mag-ayos, Darlene. Pwede rin naman mag-ayos paminsan-minsan. Hindi na siya sumagot agad. Hindi siya mahilig mag-ayos gaya ng kanyang mga kapatid. Gusto niya lang maging siya sa kung sino siya. Napatingin ang mommy niya. Walang masama sa pagiging ganyan mo kasi ikaw talaga yan. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan mo na ang sarili mo. Napakunot ang noo ni Darlene. Hindi ko naman po pinababayaan. Sa gilid, naririnig niya ang tawa ng mga ate niya sa sala. Masaya, magaan at parang walang iniisip. At naroon ang mga manliligaw ng mga ito. Nagbibigay ng atensyon at nagpapatawa. Minsan, naisip niya na parang ang sarap ma-in love. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng boyfriend. Sobra ang kanyang kuryosidad kasi bakit kapag may boyfriend o manliligaw ang mga ito, parang mas lalong gumaganda? Ano po bang gagawin ko? Tanong niya at may halong frustration ng boses. Magpanggap ako? Mag-iba ako para lang may manligaw? Napatingin sa kanya ang kanyang daddy at bahagyang nagulat. Pati ang mommy niya natahimik sandali. Hindi naman sa ganoon, sagot ng kanyang ina. Parang ganoon na rin po, sagot ni Darlene. Saka mommy, hindi naman po lahat nadadaan sa ayos. Kung wala talagang may gusto, edi wala. Naramdaman ni Darlene na hindi na yon simpleng asaran lang. May laman na. May kurot na hindi niya matakasan. Napalingon siya sa kanyang mga ate. Ang dali sa mga ito na makahikayat ng ibang tao. Parang kahit walang ginagawa, may pumipila pa rin. Napakagad siya sa labi. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong kung ano bang kulang sa kanya. Hindi naman siya pangit. Hindi rin naman siya masama ang ugali. Hindi lang siya kagaya ng mga ito. Hindi siya mahinhin, hindi siya mahilig mag-ayos, hindi siya mahilig magpa-cute. Malakas siyang tumawa. Diretso siyang magsalita. Minsan, parang lalaki pa kung umasta. Pero mali ba yun? Anak, mas malumanay na ulit ang boses ng mommy niya. Darating din yan. Hindi kailangang pilitin. Pero wag mo ring isara ang sarili mo kapag dumating na. Hindi naman niya isinasara ang sarili. Bukas na bukas nga. Wala lang talagang pumapasok. Kahit katok, walang gumagawa. Napabuntong hininga na lang si Darlene. Sa mga magulang na hindi mahigpit at sobrang cool, siya ay pinagpala. Subalit sa mga poging manliligaw na nagkakandara pa, talagang walang-wala. Isang gabi, parang ibang tao si Darlene. Yun ang naisip niya habang inaayos ang laylayan ng kanyang dress. Kung wala lang talaga siyang pupuntahang party, hindi siya magsusuot ng ganoon. Darlene, tara na! Sigaw ng mami niya mula sa sala. Sandali lang po! Huminga siya ng malalim. Okay na to, birthday lang naman ni tita. Hindi naman ako ang celebrant. Ayaw niya sanang pumunta. Kaya lang magtatakang pamilya niya. Nagdress siya para kahit papaano, bumagay naman siya sa mga kapatid niyang mukhang diwata. Paano ba namang hindi siya mag-aalala? Hindi mawawala ang tinginan. Hindi mawawala ang comparison kapag magkakatabi sila. At lalong hindi mawawala ang tanong kung bakit wala pa ring nanliligaw sa bunso. Pagdating nila sa Tanville Hotel and Resort, agad siyang nasilaw sa ilaw. Maliwanag, maingay, at puno ng tao. May mga batang tumatakbo, mga matatandang nagkukwentuhan, at mga kamag-anak na matagal na niyang hindi nakikita. Ngumiti ka naman, bulong ng mami niya sa kanya. Pinilit ni Darlene na ngumiti, pero sa loob niya, parang gusto na lang niyang umuwi. Uy, dumating na sila! Sigaw ng isa niyang tita. At ayun na nga, lumapit agad ang mga kamag-anak nila. Halos sabay-sabay na nagsalita, nagkumustahan at nagtinginan.
At gaya ng kanyang inaasahan, napunta agad ang usapan sa kanilang magkakapatid. Ang gaganda talaga ng mga anak mo Papuri ng isang tita nila sa mommy niya. Napangiti naman ang kanyang ina. Mana sa akin, napatingin si Darlene sa mga ate niya. Si Diana nakasuot ng magandang white dress. Maayos ang buhok, parang modelong naglalakad kahit nakatayo lang. Si Danica naman, simple pero ang linis tingnan, parang effortless na maganda. At siya, parang napilit lang na pagbihisin ang dress na kulay itim. Ligawin pa rin pala talaga yung sina Diana at Danica. Parang ikaw lang nung panahon natin. Ang bunso, tanong ng isa pang tita sabay tingin sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Darlene at natigil sa pagsubo ng fruit salad. Hindi siya agad nakasagot. Wala pa rin, sagot ng daddy ni Darlene sabay tawa. Tatandang dalaga yata itong bunso namin. Mas lalaki pa kaysa sa akin. Sabay-sabay na tumawa ang mga kamag-anak nila. Si Darlene nakasimangot lang at parang nalunokpan ng buo ang nata. Sumabay siya ng ngiti pero sa loob niya parang may kumurot ulit. Siya na naman ang kawawa sa mga usapang ganoon. Bakit kaya? Tanong ng isa niyang pinsan. Kinurot ng daddy niya ang kanyang pisngi. Naiirita siyang umiwas kaya tumawa na naman ito. Hindi kasi pala ayos. Manang-mana sa akin ang isang ito. Kamukha ko pa. Kaugali pa. Kaya palagi kami nag-aaway nitong bunso namin. Maganda naman yan kahit ganyan. Dagdag ng mommy niya. Hindi lang marunong magdala. Napayuko si Darlene at sumubo pa ulit ng fruit salad. Maganda, pero hindi marunong magdala. Hindi niya alam kung compliment ba yon o insulto. Sayang, sabi ng pinsan niyang matanda na. Kung mag-aayos lang yan, baka pila rin ang manliligaw. Napatawa ang iba at si Darlene tahimik lang. Pakiramdam niya parang display siya roon. Hindi niya na-enjoy ang gathering. Kahit kumain siya, hindi niya malasahan ang pagkain. Kahit may kumausap sa kanya, sumasagot lang siya pero wala sa sarili. At sa bawat tingin niya sa mga ate niya na kinakausap ng mga tao, lalo siyang nanliliit. Siguro nga, ako ang problema. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa PVGMA kung saan siya pumapasok. Dati, nasa public siya. Pero nakaluwag-luwag na, kaya sa private school na siya pinag-aral ng kanyang mga magulang. Hoy! Tawag ni Annette habang papalapit sa kanya. Napalingon si Darlene. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya nang makita ang kaibigan. Anong mukha yan? Bungad agad ni Annette. Mukha kang iniwan? Napairap siya. Parang ganun na nga. Ha? Ano nangyari? Umupo sila sa gilid ng hallway. At doon, ibinuhos ni Darlene ang lahat. Annette, nakakapagod na. Sabi niya habang nakasalampak sa sahig at iniipit ang kanyang buhok. Nakasuot naman sila ng PE uniform nila kaya okay lang. Alin na naman? Alam mo na yon, yung comparison nga sa aming magkakapatid, sagot ni Darlene. Kahit saan ako pumunta, lagi na lang, bakit wala akong manliligaw? Tahimik si Annette habang nakikinig. At alam mo, gusto ko rin naman, dagdag ni Darlene, mas mahina na at baka may iba pang makarinig. Gusto ko rin maranasan na may manliligaw, yung may maghahatid, may magbibigay ng pagkain, may mag-aalaga. Sabi ni na mommy at daddy, masayang high school life kapag may love life. Suportado naman nila ako, basta liligawan ako sa bahay at kilala nilang manliligaw ko. Hindi sila mahigpit, ipaparanas nila yun sa akin. Pero paano ko mararanasan? Wala namang nagkakagusto. Napabuntong hininga siya. Hindi naman ako manhid, may crush din ako. Hindi naman ako gusto. Hindi naman ako naghahanap ng pang forever agad. Siyempre, bata pa ako. Marami pang mangyayari. Saka yung mga ate ko, hindi naman nagtagal sa mga first boyfriend nila. Parang charge to experience lang.
Ganun ba? Kasi alam ko na yung mga ganyan, parang trial and error. Kapag hindi nag-work, alis agad sa relasyon. Ganun lang hanggang sa mahanap ng the one. Paano naman ako? Ano, saka lang ako magta-trial and error kapag 30 na ako? Natawa na lang si Annette. Bakit hindi ka mag-try mag-ayos? Napatingin siya rito. Hindi naman kailangan magpanggap na iba. Napaisip si Darlene. Paano nga kung kulang lang siya sa ayos? Na baka kaya hindi siya maligawan kasi wala rin sa kilos niya na kaligaw-ligaw naman siya. Baka hindi mo palang natatry, sagot ni Annette. Baguhin mo ang style mo, saka magpakababae ka naman ng kaunti. Hindi yun masiga kapag maglakad sa mga lalaki. Hindi na siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang tama. Kung mananatili ba siya sa kung sino siya o magbabago para lang maranasan ang gusto niya. Halika na, sabi ni Annette. Lunch na. Tumango na lang siya. Pagkalabas nila ng school, doon niya palang sinuot ang kanyang sombrero. Bawal naman kasi sa loob ng school. Sa fast food restaurant nilang napili kumain. Maingay, puno ng mga tao at amoy fried chicken. Paborito sana niya, pero ngayon wala na siyang ganang kumain. Hoy, kain na, sabi ni Annette. Hindi ka magkakaroon ng boyfriend sa drama mong ganyan. Napangiti si Darlene kahit papaano. Makakain na nga. Pero habang kumakain, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang mga sinabi ng mga kamag-anak nila. At ang tanong, bakit nga ba wala pa rin? Tumayo siya para kumuha ng extra gravy at dagdag na drinks. Pagbalik ni Darlene, may nakasalubong siya. Hindi niya agad napansin. Nabitiwan niya ang hawak niyang pineapple juice at tumilapon yon ng diretsyo sa damit ng lalaking nakasalubong niya. Nanlaki ang mga mata ni Darlene. Ay, sorry. Sunod-sunod niyang sabi. Halos hindi na makahinga. Napatingin siya sa lalaki. Parang huminto ang mundo niya nang makita kung sino yon. Henrik? Si Henrik Ace Mavalor lang naman. Siyempre, kahit sa ibang school ito nag-aaral, sino bang hindi makakakilala? Kilalang kilala niya ito, hindi lang dahil gwapo ito, kundi dahil sa reputasyon nito na pagiging babaero. At higit sa lahat, isa itong Mavalor. Pinakamayamang pamilya sa Mavalor at mga karatig bayan. Parang nanlamig ang buong katawan ni Darlene. Sa isip niya, patay na talaga. Baka ipasara ang negosyo nila. Baka ipatanggal sila sa lugar. Baka, okay lang, biglang sabi ni Henrik. Napakurap si Darlene. Ha? Okay lang. Ulit nito at sobrang kalmado ng boses. Napatingin siya sa damit nito na may mantsa ng pineapple juice. Basa at halatang hassle para rito. Pero hindi ito galit. Hindi ito sumigaw o nanakot. Malayong-malayo sa naririnig niyang mga chismis na ito raw ang Mavalor na may pinakamasama ang ugali at pinakamatabil ang dila. Pasensya na talaga, kabado niya pa rin nasabi. Hindi ko sinasadya, ngumiti lang ito ng bahagya. Relax, okay lang, alam ko. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ginhawa, takot, pagkalito. Hindi niya alam kasi sobra siyang nabigla nakaharap niya si Henrik Ace Mavalor. Malayong malayo sa mga chismis na narinig niya tungkol dito. Pero bago pa siya tuluyang makabawi, muling nagsalita si Henrik. Tinapik pa ang balikat niya. Huwag kang mag-alala. Okay lang talaga, pare. Napanganga na lang siya nang lagpasan ni Henrik. Pare? Napatingin siya kay Annette na bumunghalit ng tawa. Pare daw, sabi ni Henrik. Lumaki ang butas ng ilong niya. Lintik na lalaking yon. Baka mapakita ko tong tahong ko sa kanya. Tingnan ko kung makapare pa siya. Mas lalong tumawa ang kanyang kaibigan. Naluluha na ito sa kakatawa. Si Darlene naman, hindi alam kung maiinis o matatawa. Inis na lang siyang umupo at inubos ng 2 subo ang pagkain. Hindi na nawala sa isip ni Darlene ang nangyari. Kahit habang naglalakad sila pauwi ni Annette, paulit-ulit pa rin sa isip niya ang eksena. Grabe ka, Darlene!
Natatawang sabi ni Annette habang magkatabi silang naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi ko pa rin ma-imagine ang mukha mo kanina. Napairap siya pero hindi niya napigilang mapangiti ng kaunti. Tumigil ka nga. Nakakahiya nga. Buti nga hindi ako sinigawan. Alam mo ba? Ang daming kwento tungkol sa mga mavalor. Napalingon si Darlene. Anong kwento? Hindi mo pa naririnig? Tanong ni Annette. Bahagyang bumaba ang boses. Yung sumpa ng pamilya nila? Napatawa si Darlene kaagad. Ano? Sumpa? Annette naman, hindi totoo yan. Hindi ako nagbibiro, sabi ni Annette. Sinasabi nila, lahat daw ng lalaki sa pamilya ng mavalor, kapag nakatuluyan nilang first love nila, namamatay ang babae. Natigilan si Darlene ng bahagya, pero agad siyang natawa ulit. Grabe naman yun. Ano yun? Horror story? Secret files ng family nila? Nagkibit balikat ang kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung totoo pero ang daming nagsasabi. Parang kwentong bayan na. Napailing si Darlene. Sa panahon ngayon, may naniniwala pa sa sumpa? Hindi ako naniniwala. Diretso niyang sabi. Modern na panahon na, Annette. Hindi na uso yan. Ganon din ang sabi ko dati. Parang ang hirap paniwalaan. Pero may pattern kasi. Sa 4th generation, may 2 lalaki na pinilit pakasalan ng first love nila. Yung isa namatay sa sakit. Yung isa na aksidente. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ni Darlene. Pero pinilit niyang matawa. Coincidence lang yan. Ang daming namamatay sa sakit at aksidente. Hindi naman ibig sabihin may sumpa. Basta, hindi ako naniniwala sa ganyan. Pero habang naglalakad sila pa uwi, hindi niya mapigilan na maalala ang sinabi ni Annette at ang mukha ni Henrik na isang mavalor. Pagdating niya sa bahay, normal lang ang paligid. Naroon ang mami niya sa kusina, abala sa paghahanda ng pagkain. Ang mga ate niya may kanya-kanyang ginagawa. Pero si Darlene hindi pa rin mapakali. Pagkatapos kumain, dinala niya ang mga notebook niya sa veranda. Tahimik doon, mahangin, at mas madaling makakapag-isip. Umupo siya sa monoblock chair, binuksan ang notebook at sinubukang mag-focus sa assignments. Pero ilang minuto pa lang, nabablanko ang utak niya. Walang ibang laman ang kanyang isipan kundi si Henrik at ang sumpa kuno na mayroon ang pamilya nito. Hi! Napabuntong hininga si Darlene. Ano ba to? Bakit ko ba iniisip yon? Napatingin siya sa labas. At doon niya nakita ang daddy niya. Nakatayo, parang may tinitingnan sa malayo. Lumapit siya rito. Hi, daddy. Bati na ulit tayo? Natawa ang kanyang ama. Bakit? Umupo siya sa tabi nito. Sandaling natahimik si Darlene. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Daddy, kilalang kilala niyo po ba ang mga mavalor? Tanong niya rito. Bahagyang natigilan ang daddy niya. Napansin agad yon ni Darlene. Medyo nagtataka siya kung bakit naging seryoso bigla ang ama niya. Bakit mo naitanong? Balik na tanong nito. Napakagad siya sa labi. Wala lang, may narinig lang ako. Nakita lang namin sa daan sila tapos napag-usapan po namin ni Annette. Tiningnan siya ng daddy niya. Parang tinatansya kung magsasabi siya ng totoo. Anong narinig mo? Huminga siya ng malalim. Yung sumpa daw po. Sa tingin po kaya ninyo, totoo yun? Napabuntong hininga ang daddy niya. Hindi ko alam kung totoo. Wala naman talaga tayong alam sa mga totoong nangyari. Naririnig lang natin kasi napag-uusapan. Pero sa mga alam ko ngayon, totoo na may mga nangyari. Kaibigan ko si Geneva. Napakunot ang noo niya. Sino po yun? First love ng ama ni Henrik. Sagot ng daddy niya. Bahagya siyang hindi komportable nang mabanggit ang pangalan ni Henrik. Talaga po? Tumango ang kanyang daddy. Pinakasalan ng kaibigan kong si Geneva si Harry Mavalor. Pero ilang buwan lang, namatay si Geneva. Ang asawa ngayon ni Harry na ina ni Henrik pangalawang asawa na.
Parang may kumabog sa dibdib ni Darlene. Paano pong namatay? Aksidente, sagot nito. Napakagat si Darlene sa labi. Naalala niya ang sinabi ni Annette. Daddy, totoo po ba na lahat ng first love nila napabuntong hininga ang daddy niya? Yung iba, hindi na sinusubukan. Nakikipaghiwalay na lang ng maaga. Pinipili nilang magpakasal sa iba para mabuhay yung first love nila. Kasi kung totoo man yun, parang wala talaga silang takas sa sumpa dahil lahat ng una nilang mamahalin mamamatay talaga. Parang may kumurot sa puso ni Darlene. Parang ang lungkot nun. Paano na lang kung sobrang mahal ng isang mavalor ang kanyang first love. Kaya ang iba, pinipiling hindi ang first love para lang hindi mamatay. Ang sakit naman nun, Daddy, bulong ni Darlene. Tumango ang daddy niya. Ganun talaga minsan. May mga bagay na hindi para sa'yo kahit gusto mo. Kapag naaalala ko si Geneva, hindi ko rin maiwasang malungkot. Nakita rin naming takot siya sa sumpa pero mas mahal niya kasi si Harry noon na handa siyang sumugal para lang sila pa rin hanggang dulo ng first love niya. Hindi na kasi magawang magmahal ng iba ni Geneva. Natahimik si Darlene. Sa isip niya, biglang pumasok ulit ang imahe ni Henrik. Ang simpleng kwento na tinatawanan kanina. Hindi na niya magawang pagtawanan ngayon. Pero ang paniniwalang yon na hindi niya alam kung totoo o hindi, magiging daan para makuha niya ang gusto niya. Hindi agad nawala ang bigat ng usapan nila ng daddy niya kagabi. Pagmulat pa lang ng mata ni Darlene kinabukasan, yun na agad ang unang sumagi sa isip niya. Ang sumpa, si Geneva, at ang ideya na may mga taong pinipiling talikuran ng first love para lang mabuhay. Napatingin siya sa kisame. Ang drama naman ng buhay ng mga mavalor, parang teleserye. Pero kahit tinatawanan niya yun sa isip, hindi niya maikakaila na naiintriga siya. At higit sa lahat, may pumasok na ideya sa isip niya. Isang ideyang kahit si Darlene, alam niyang medyo kabaliwan. Darlene, malilate ka na! Sigaw ng mommy niya mula sa labas. Papunta na po! Sagot niya sabay bangon. Habang nag-aayos, kung matatawag mang ayos ang pagsusuklay niya ng buhok gamit ang kamay, hindi niya mapigilan ang sarili ng ngumiti. Kung totoo ang sumpa, di gagamitin ko ng maayos. Napahinto siya sandali. Hindi gagamitin. Iti-take advantage ko talaga. Napailing siya, bahagyang natatawa sa sarili. Grabe ka na, Darlene. Ang bright talaga ng brain mo. Pagdating niya sa school, hinanap niya agad si Annette. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang mailabas ang iniisip niya. Annette! Tawag niya nang makita ang kaibigan sa may koridor. Napalingon ito. Oy, bakit parang aga-aga may plano ka na namang kalokohan? Napangisi si Darlene. Meron talaga. Napakunot ang noo ni Annette. Bakit? Bakit kinakabahan ako? Hinila niya ito sa isang sulok. Makinig ka. Magpapaligaw ako sa mavalor. Sandaling natahimik si Annette pagkatapos ay napasigaw. Ano? Napangiwi si Darlene. Hinaan mo nga. Hindi. Ulitin mo nga. Sabi ni Annette habang nakatitig sa kanya. Magpapaligaw ako sa isang mavalor. Ulit niya ng mas malinaw. Napahawak sa ulo si Annette. Girl, gusto mo bang mamatay? Kagabi lang pinag-uusapan natin yung sumpa ng pamilya nila. Tapos ngayon, eto na? Nangangarap kang maligawan ng isang mavalor? Napatawa si Darlene. Hindi naman. Kumalma ka nga. Hindi mo kasi gets. May plano ako. Makinig ka muna. Ganito kasi. Hindi mawala sa isip ko ang mga kwento mo kahapon. Kaya marami nang tumatakbo sa utak ko. Kung magiging first love ako ng isang mavalor, di magkakaroon ako ng manliligaw. Obvious naman. Kaya nga kung goal mo na maging first love sila, sabi ni Annette. Pero agad siyang napangiti. At hindi lang basta manliligaw, mavalor pa. Sana, naiisip ko.
di magiging sikat ako. Magtataka ang mga tao kung bakit may mavalor na nanliligaw sa akin. Hindi naman ako ang pinakamaganda. Napatingin sa kanya si Annette, parang hindi makapaniwala. At kapag nangyari yon, tuloy ni Darlene, baka makita na rin ng ibang lalaki ang kagandahan ko. Napatawa si Annette ng malakas. Grabing utak yan. Ang daming plano Sige nga, paano ka liligawan ng kahit isa sa mga mavalor? Baka nga kahit pangalan mo hindi alam ng mga yon. Saka gagamit ka ng mavalor para magpa-impress? Oo. Ano naman? Depensa ni Darlene. Parang stepping stone lang. Saka hindi naman ako mamamatay. Makikipaghiwalay din naman ako. Natigilan si Annette. Ano? Oo, sabi niya. Hindi ko naman siya pakakasalan. Maiiwasan naman ang sumpa kung totoo man yon. Break na agad bago pa umabot doon. Napatingin sa kanya si Annette at sandaling natahimik. Alam mo, ang talino mo, pero ginagamit mo sa kalokohan. Napangisi si Darlene. Thank you for that wonderful compliment. Tama ka, lokal-lokang best friend mo. Sa isip ni Darlene, pakiramdam niya ang galing ng plano niya. Simple lang naman kasi para matakasan ang sumpang yon kung totoo man. Magiging first love siya ng isang mavalor. Magkakaroon siya ng manliligaw. Makaka-experience siya ng boyfriend. Pagkatapos ay magbe-break na sila. Walang masasaktan, walang mamamatay kasi pareho silang aware ng mavalor na mapipili niya na hindi sila pwedeng magtagal. Na magmamahal pero hindi lalalim. Dahil bukod sa bata pa silang dalawa, may sumpa nga na nakadikit sa pamilya ng mga ito. At si Darlene, magiging satisfied, magiging masaya, kasi nararamdaman niya na ang pagkakaroon ng boyfriend. At kung may matutunan man, dadalhin na lamang niya sa susunod pa na relasyon. Maya-maya'y sumeryoso si Annette. Darlene, paano kung lumalim? Ha? I mean, paano kung ikaw nga ang ma-fall? Halimbawa, ma-in love ka ng sobra. Tanong pa nito. Napatawa siya kaagad. Imposible. Bata pa tayo, no? Hindi pa to seryoso. Saka walang magtatagal sa ganun. Okay, marami pang pwedeng mangyari at hindi ko inaasahan na siya lang ang magiging boyfriend ko sa buong buhay ko. Kaya nga sabi ng mommy at daddy ko, parang trial and error lang ang pagbo-boyfriend. Magiging first namin ng isa't isa, pero hindi ang magiging last at palagi ko yung ipapaalala sa kanya. Napailing si Annette. Hindi mo kontrol yan. Kapag na-inlove ka na ng sobra, minsan nakakabaliw talaga at hindi na alam kung ano ang tamang desisyon na gagawin. Nako, kontrolado ko ang sarili ko. Hindi naman ako aabot sa ganung punto. Kilala ko ang sarili ko. Hindi rin naman ako kulang sa pag-ibig. Kasi pinalaki ako ng parents ko na kontento at may disiplina. Kaya yung sinasabi mo ngayon, hindi mangyayari yan. Sagot ni Darlene nang may kumpiyansa. Sigurado naman talaga si Darlene. Hindi siya ang tipong mabilis ma-fall. Para sa kanya, hindi minamadali ang pag-ibig. Pwedeng ma-enjoy, pero hindi dapat binubuhos ang lahat. Yun ang turo ng kanyang mga magulang sa kanya, pati na rin sa kanyang mga kapatid. Kaya ang mga ate niya, kapag toxic na ang nagiging relasyon, madaling bumitaw sa mga lalaking hindi nagawang hawakan ng maayos ang pagsasama. Saka ang gusto ko talaga, yung pakakasalan ko, nasa 20s or 30s ko pa makikilala. Kasi doon, mas mature ng love, saka marrying age na. Dagdag pa ni Darlene. Napataas ang kilay ni Annette. May timeline pa talaga yung mga plano mo sa buhay. Mas nauna pang humabang listahan mo ng mga plano mo sa buhay kaysa dyan sa bangs mong bitin. Napahawak siya sa kanyang bangs na napansin na naman. Siyempre, hindi naman ako magpapakasal ngayon. Basta, gusto ko lang ma-experience. Saka it's time na maligawan na talaga ako. Sawang-sawa na ako na tinatawanan ako ng mga kamag-anak at pamilya ko kasi hindi ako ligawin. Kung hindi ko kamukha si Daddy, iisipin ko talaga na ampun ako. Kasi, bakit ako lang ang hindi mukhang Diyosa sa aming magkakapatid?
At bakit ako lang ang hindi nililigawan na para bang sobrang pangit ko? Ang ganda-ganda ko. Ang bango-bango pa. Ano ba? Kailangan ko pa bang ipasinghot itong singit ko para may lalaking maulol sa akin? Sabihin mo, Annette. Sabihin mo. Ay, kasi kaloka. Sayang ang kifi-fied dito sa tahong ko. Tawang-tawa naman si Annette sa tuloy-tuloy niyang mga sinabi. Napapahampas pa ito sa lamesa, kaya humalakhak na lang din siya. Siyempre, joke lang yon. Pinapayagan silang mag-boyfriend, pero sinasabihan pa rin sila palagi na huwag isusuko ang kanilang mga tahong. Alam mo, baliw ka talaga kahit kailan, naluluhang sabi ni Annette. Matamis na lang nangumiti si Darlene. Ngayon, ang tanong, sino naman ang target mo sa mga mavalor? Napaisip si Darlene. Si Zaimon sana? Mukha kasing mabait. Napailing ang kaibigan niya. Ha? Girl, may anak na talaga yon. Batang ama na yung si Zaimon eh. Nabuntis niya si Amara. So for sure, may first love na yon. Alam ko, hiwalay na yung dalawa, kaya na kay Zaimon na lang ang bata. Maraming ang nagulat na yun ang unang nagkaroon ng anak. Kasi nga, alam naman nating lahat na pinakamabait sa magpipinsan si Zaimon. Parang, may baby powder na hindi magiging pasaway sa magulang. Napangiwi si Darlene. Ay, sayang naman. May 3 pa naman. Pili ka na lang, sabi pa ni Annette. Napaisip siya ulit at isang mukha ang pumasok sa isip niya. Matangkad, maayos manamit, may ngiting may halong kalokohan at tinawag siyang pare. Si Henrik na lang kaya, sambit ni Darlene. Babaero naman yun. Baka wala pa talagang first love. Napaisip din si Annette. May point ka. Baka wala pa siyang naging first love kasi nga, hindi naman niya siniseryoso ang mga dumaan sa kanyang babae. Saka alam mo naman, takot ang iba na maging first true love ang mga mavalor. Baka sa kanila mapuntang sumpa. Parang naghihintay lang kung sino ang magsasakripisyo. Napangisi si Darlene. Di ako na. Ako nang gagawa ng paraan para maging first true love ni Henrik. Kapag nagkasawaan na kami at kailangan na namin maghiwalay, di kanila na. Nanlaki ang mata ni Annette. Grabe ka talaga. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa'yo o susuportahan na lang kita dyan. Pero si Darlene, hindi siya nagbibiro. Malinaw na ang kanyang plano. Hindi naman talaga yun pagsasakripisyo. Mag-e-enjoy lang siya kung sakaling pumayag si Henrik na ligawan siya. Hay nako, boyfriend na ako. Bulong niya sa sarili. Napatingin sa kanya si Annette. Ano? Wala. Mahina siyang tumawa. May kakaibang excitement na may kaunting kaba sa kalokohan niya. Kasi sa unang pagkakataon, hindi na siya maghihintay lang. May gagawin na si Darlene para maligawan siya at maranasan ang unang pag-ibig na masaya at kapanapanabik. Kinabukasan, sobrang maagang nagising si Darlene. Gagawin niya na ang kanyang mga pangmalakasang plano. Napatingin siya sa kisame habang nakahiga pa. Hawak ang kumot hanggang dibdib. Gagawin ko na ba talaga to? Sandali siyang natigilan. Pero naalala niya ang mga tawa ng mga tita niya, ang pangaasar ng kanyang daddy at ang comparison sa mga ate na palagi niyang natatanggap mula sa ibang tao. Napabuntong hininga si Darlene. Oo, gagawin ko to. Pumasok na muna siya sa kanyang eskwelahan. Nang uwian na, tinakbo niya agad papuntang SFSS. Pagdating niya doon, tumingin siya sa relo. 4:30 p.m. Okay, bulong niya. Maaga pa. Tumayo siya sa gilid ng gate. Kunwari naghihintay lang ng kakilala. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa loob. Maraming estudyante ang lumalabas. Mga nag-uusap, nagtatawanan at kanya-kanyang mundo. Pero hindi niya hinahanap ang kahit sino. Isa lang. Si Henrik Ace Mavalor lang ang kanyang sadya. Siguro lalabas din yon, sabi ni Darlene sa sarili. Lumipas ang ilang minuto hanggang naging oras. Napabuntong hininga siya. Grabe naman, 5:30 na, hindi pa rin ba siya lalabas?
Baka naman absent. Sumilip ulit siya pero parang wala ng estudyante sa loob. Ay, baka maaga siyang umuwi. Paano kung hindi pala siya pumasok ngayon? Napangiwi si Darlene. Ay, sayang ang effort. Pero hindi pa rin siya umalis. Hanggang sa inabot na siya ng 6:00 ng gabi. Malamlam na ang ilaw at kaunti na lang ang tao. Nilalamok na rin siya sa labas pero wala talaga siyang nakitang Henrik. Napailing si Darlene. Okay, fail. Bukas ulit ako mag-aabang. Habang nakasakay sa tricycle pa uwi, ramdam niya ang pagod at kaunting hiya. Ano ba to? Parang stalker lang ako. Napatawa siya ng mahina. Pero hindi siya sumuko. Dahil kinabukasan ulit, bumalik na naman si Darlene. This time, mahuhuli ko na si Henrik. Tumayo siya ulit sa harap ng SFSS. Habang naghihintay, nagsimula siyang magutom. Napahawak siya sa tiyan. Ay, hindi ako makakapag-focus kung gutom ako. Bulong niya sa sarili. Kaya bumili si Darlene ng kwek-kwek sa malapit. Habang kumakain siya, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Medyo nahihiya pa siya kasi siya lamang ang iba ang uniform. Kumagat na lang siya ulit. Kuya, dagdag pa? Habang inaabot ang stick ng kwek-kwek, napalingon siya sa gate. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Henrik, wait! Nakalabas na si Henrik. Halos mabilaukan si Darlene. Mabilis niyang tinapon ang stick sa basurahan at tumakbo pero huli na. Nakasakay na ito sa sasakyan at papalayo na. Tumakbo siya at tumawag pero hindi naman siya naririnig. Kaya huminto na lang si Darlene sa gitna ng kalsada habang hinihingal. Ay, inis niyang sabi. Hindi ko na naman naabutan. Napatingin siya sa hawak niyang plastic cup. May natira pang kwek-kwek. Ay, kainin ko na lang to. Habang kinakain niya ang kwek-kwek, nararamdaman niya ang frustration. Ang lapit na eh. Ang ilap ng Mavalor na yun Akala ko ba, chick magnet yun? Napailing si Darlene. Pero sa halip na sumuko, may naisip siya. Bakit kasi sa school ko pupuntahan? Kung pwede namang sa bahay. Napangisi si Darlene. Hindi ka makakatakas sa akin, Henrik. Akin ka na ngayon talaga. Pagbaba niya ng tricycle, tiningnan niya ang bahay kung saan nakatira si Henrik. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate. Malinis, mataas, at halatang mayaman ang mga nakatira. Grabe! Ibang level talagang yaman nila. Pero mas malaki pa rin yung ancestral house nila sa Mavalor. Lumapit siya sa gate. Nakita niya ang doorbell. Pipindutin ko ba talaga to? Napalunok si Darlene. Hindi siya kilala ni Henrik. Wala siyang valid na dahilan. Hindi siya bisita o kamag-anak. Anong sasabihin ko? Hi, ako yung natapunan ka ng juice. Gusto mo ba akong mahalin? Napangiwi si Darlene. Ang weird naman nun. Para kung may saltik. Umatras siya ng isang hakbang. Uwi na lang kaya ako. Pero naalala niya ang plano at ang dahilan niya. Napapikit siya at inisip na wala namang mawawala. Huminga siya ng malalim. Itinaas ang kamay. Kaya lang, bago pa siya makapindot, bumukas na ang gate. Napaatras siya sa gulat at bumungad si Henrik. Naka-t-shirt lang ito at shorts, hawak ang bisikleta at mukhang lalabas pa yata. Sino ka? Tanong nito. Parang nawalan ng hangin si Darlene. Ako, napapikit siya sandali dahil sa naging pagkautal niya. I'm Darlene May Villanueva. Napataas ang kilay ni Henrik. Okay. At doon, hindi na siya nag-isip pa. Diretso siyang tumingin dito habang mahigpit ang hawak sa strap ng bag. Gawin mo akong first true love mo, Henrik. Sobrang tahimik pagkatapos niya yung sinigaw. Nakarinig pa siya ng potpot ng nagtitinda ng kutsinta at uwak na dumaan sa langit. Napakurap si Henrik ng sunod-sunod. Umayo siya ng tayo at hinawakan pa ang braso ni Henrik na mas lalo nitong ikinagulat. Kasi ganito yon. May plano ako.
Hindi ka naman mamamatay kasi hindi kita pakakasalan. Maghihiwalay din tayo, so safe ka. Tapos ako, magkakaroon ako ng boyfriend experience. Sandali! Putol ni Henrik habang nakakunot ang noo at inagawang braso nito. Ano? Pero si Darlene, hindi na tumigil. Hindi ba? May sumpa kayong mga lalaking mavalor na namamatay kapag first love nyo ang naging asawa nyo. Imposibleng hindi mo alam yon kasi kita naman sa pamilya nyo. Alam mo, madali lang naman ang problema na pwede nating pasimplehin. Saka ikaw din. Okay lang kasi hindi ka masasaktan. Kasi maaga pa lang, alam mo na maghihiwalay tayo. So, win-win. Teka nga lang. Ulit ni Henrik at salubong na salubong ang mga kilay. Napahinto agad si Darlene. Huminga siya ng malalim. Na-realize na sobrang haba na pala ng kanyang mga sinabi. Pero mukhang useless lang ang lahat ng mga kinuda niya. Kitang-kita niyang gulong-gulo si Henrik at parang hindi makapaniwala. Baliw ka ba? Tanong nito. Napakurap si Darlene at malakas na napasinghap. Muli niyang narinig ang huni ng uwak sa kalangitan. Doon pa lang siya tinamaan ng hiya. Hindi. Mahina niyang sagot at sobrang nagiinit na ang kanyang mga pisngi. May plano lang? Napatawa si Henrik ng bahagya na para bang isa siyang kutong lupa na may boses sa harap nito. Napakagat si Darlene sa labi. Gusto niya pang mag-explain. Hindi pwedeng walang mapuntahan ang pag-aabang niya kay Henrik. At saka, babaero ka naman? Agad niyang dagdag. Mas lalong dumiin ang tingin sa kanya ni Henrik. Dinaan naman sa tawa ni Darlene. Di ibig sabihin, wala ka pang true first love. Hindi ko alam kung saan pupuntang usapan na to. Hindi kita kilala. At sino bang may sabing naniniwala ako sa sumpa na mayroon sa pamilya namin? Sa tingin mo ba talaga, totoo yun ngayong moderno ng panahon? Bahagya siyang nagulat. Kung ganoon, mas lalong naging walang kwenta ang kanyang paglapit. Hindi naman pala ito naniniwala sa sumpa. Nagmukha tuloy baliw si Darlene. Hindi niya na alam kung paano babawiin ang mga sinabi. Saka kung magkakaroon ako ng first love, hindi ikaw, hindi kita type. Sambit pa ni Henrik na para bang sinasabi nito na napakapangit niya. Kaya bago pa siya mapahiya ng sobra, nang may makitang tricycle, agad na siyang pumara at sumakay. Darlene! Tawag ni Henrik na ngayon, kilala na siya dahil sa kanyang kahibangan. Napapikit si Darlene. Ang kapal ng mukha ko? Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Ako ang nagmukhang baliw. Nakakainis? Nakakahiya talaga? Hangad niyang huwag na niyang makita si Henrik. Kahit parang sobrang imposible. Huwag na sana silang magkita pa. Kapag nakasalubog niya ito sa daan, talagang iiwas na lang si Darlene. Hindi na alam ni Darlene kung paano siya nakatulog kagabi. Gusto niyang ibaon ang sarili sa lupa. Kung pwede lang mag-reset ng buhay, gagawin niya. Bakit ko ba kasi ginawa yun? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Naalala niya pa kung paano niya hinawakan ang braso nito, kung paano niya ipinilit ang plano niya. Hindi nga siya kilala ni Henrik, at higit sa lahat, hindi siya gusto. Napailing si Darlene. Pilit pinipigilan ang kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi naman dapat masakit to, sabi niya sa sarili. Hindi naman ako umaasa. Pero bakit parang may mabigat sa dibdib niya? Bumuntong hininga siya ng malalim at pilit bumangon. Wala na. Tapos na. Kalimutan mo na, Darlene. Kinabukasan, sobrang aga niyang nagising. Hindi pa rin talaga siya mapakali. Naalala niya pa rin ang ginawa niya sa harap ni Henrik. Paglabas niya ng kwarto, tahimik pa ang bahay. Naroon na ang mommy niya sa kusina at abala sa pagkakape. Good morning, bunso. Ang aga mo. Napangiti ito at hinalikan siya sa pisngi. Opo, maaga lang pong nagising. Kahit ang totoo, hindi na naman siya makatulog dahil kay Henrik. May problema ka ba? Napatingin si Darlene at agad na napailing. Wala po. Mukhang hindi ito kumbinsido pero hindi na rin naman siya pinilit.
Mag-almusal ka na muna. Tumango naman siya. Umupo sa mesa at nagsimulang kumain. Pero kahit anong subo niya, parang walang lasa. Pagpasok niya sa school, normal ang lahat. Pinilit niyang umayos. Hindi na dapat niya iniisip ang mga bagay na tapos na. Hoy! Bati ni Annette habang papalapit. Anong nangyari sa'yo? Napangiwi si Darlene. Wala. Anong wala? Pumunta ka sa bahay niya, 'di ba? Sabi mo? Nag-text ka sa akin at sabi mo, sa bahay mo na siya pupuntahan kasi hindi mo siya naabutan sa school kung saan siya pumapasok. Dagdag pa ni Annette. Huwag mo nang itanong. Napakagat si Darlene sa labi. Pinahiya ko lang ang sarili ko sa harap ng lalaking yun. Hindi naman pala siya naniniwala sa sumpa ng pamilya niya. Ako patuloy ang nagmukhang baliw. Nanlaki ang mata ni Annette. Ha? Sabi pa sa akin ni Henrik, hindi niya daw ako type. As in, harap-harapan talaga na para bang gusto niyang sabihin sa akin na pangit siya sa katulad ko. Ang isang yun kahit kailan talaga, parang matabil talagang dila. Pero okay lang naman, hindi naman ako umaasa. Plano lang naman yon para sa mga desperadong sitwasyon. Kung walang manliligaw at magiging boyfriend, di wala. Mabubuhay pa naman ako kahit walang boyfriend. Nang sumapit ang uwian, normal lang siyang naglalakad palabas. Hindi niya kasama si Annette dahil may gagawin pa ito kasama ng mga kagrupo. Pero habang palabas siya ng gate, may napansin siyang isang pamilyar na sasakyan at isang pamilyar na figura. Parang may kumabog sa dibdib ni Darlene. Anak ng... Anong ginagawa ng isang yan dito? Sinong inaabangan ni Henrik? Mabilis siyang umatras. Ayaw niya pa itong makita. Hindi pa siya handang harapin ito. Agad siyang naghanap ng pagtataguan. At sa pagmamadali, sa pwesto siya ng guard nagtago. Miss? Tanong ng guard at halatang nagtataka. Napamulagat si Darlene. Kuya, sorry po. Sabi niya, sabay pilit na tawa at hinampas pa ang likod ng uniform ng guard. May tinatanggal lang ako na dumi. Napakamot siya sa ulo. Bakit ba naman kasi siya nagtatago na para bang mukha ng kriminal si Darlene? May problema ka ba? Tanong ng gwardya. Wala po. Mabilis niyang sagot. At bago pa ito magtanong ulit, umalis na siya. Napatingin siya sa paligid. Kailangan niyang makaalis nang hindi nakikita ni Henrik sa lalong madaling panahon. At doon niya nakita ang mga basketball varsity. Parang sinadya ng tadhana kaya lumapit siya kaagad. Johnny! Tawag ni Darlene. Napalingon ang mga ito. Ano na naman? Alam kong varsity ka pero wag ka namang maging pabigat sa grupo. Sagot niya at pilit na ginagawang normal ang lahat. Pero ang totoo, tumatago siya sa tangkad ni Johnny at ng mga kasama niya. Napatawa siya ng kaunti. Galit na si Cheng, hindi mo raw ginagawa ang part mo. Tatanggalin na raw niyang pangalan mo sa group. Napakamot ito sa ulo. Sige. Mamaya, i-chat ko si Cheng. Wala naman talagang pakialam doon si Darlene. Ang mahalaga, nasa gitna siya ng grupo at nakatago. Dahan-dahan silang naglakad palabas. At siya, sumabay na parang duwende para lang hindi makita ni Henrik. Hindi siya tumitingin sa gilid. Hindi siya lumilingon. Hanggang sa nakalabas na siya. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Ay, salamat. Bulong niya sa sarili. Hindi niya ako nakita. Sana. Kinabukasan. Weekend na at gaya ng dati, trabaho ang focus nilang buong pamilya. Ang kanyang ate Diana na lang ang hindi tumutulong dahil working adult na. Naka-hairnet si Darlene, apron, gloves at mouth shield. Nasa may veranda sila ng bahay. Busy siya sa pagtatanggal ng mga tahong sa shell. Pagkatapos nun, isa-sanitize ang mga tahong sa isang room kung saan sila nagluluto at nagpapak sa jars. Darlene, ayusin mo yan, sabi ng mommy niya. Apo, sagot niya agad. Tahimik at simple lang ang lahat hanggang sa may tumapat na sasakyan sa gate. Napalingon siya roon at agad na nanlamig ang katawan niya. Hindi. Bumukas ang pinto at bumaba si Henrik.
May hawak na malaking bouquet ng rosas. Parang nawalan siya ng balanse. Hindi, bulong ni Darlene. Anong ginagawa ng gunggong na to dito? Napatingin ang buong pamilya niyang sinalubong ito. Kaya wala siyang magawa kundi ang sumalubong din. Papunta ito sa kanila. At bawat hakbang, parang mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Huminto si Henrik sa harap nila at saka ngumiti. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Darlene. Napakurap si Darlene. Medyo nakataas pa ang kamay dahil nagbabalat nga ng mga tahong. Anong ginagawa mo dito? Napatingin siya sa sarili niya mula sa glass window. Kung kailan pa talaga pumili ng araw si Henrik na pupunta, doon pa talaga sa sobrang gulo ng itsura niya. Maamoy dahil sa tahong at sobrang haggard na. May sadya ako sa'yo, Darlene. Pinuntahan kita sa school kahapon, pero hindi kita nakita, sabi ni Henrik. Napalunok siya at medyo kinabahan. Bakit? Ano bang kailangan mo? Tumango ito at iniabot ang napakalaking flower bouquet. Hindi niya naman agad tinanggap. Bakit? Tanong ni Darlene. Para saan yan? Mataman itong tumingin sa kanya. Manliligaw ako. Ha? Sabay-sabay na reaksyon ng pamilya niya. Siya naman, napangangan na rin. Kasi, bakit manliligaw sa kanya si Henrik? Isang buwan na ang lumipas simula nang sinadya niya ito. Okay na, nakaget over na si Darlene. Pagkatapos ay eto at susulpot sa bahay nila. Mangbubulaga sa kanya at sa kanyang pamilya. Napatingin siya sa daddy niya. Akala niya'y matutuwa ito pero nakita niyang seryoso at mukhang may iniisip. Hindi natatawa o kahit nagbibiro man lang dahil sa wakas ay may manliligaw na si Darlene. Sigurado ka ba? Tanong ng daddy niya. Liligawan mo ang anak ko. Ano ba to? First time mong manliligaw? May naging girlfriend ka na ba? Wala pa po akong nagiging girlfriend. At siya pa lang po ang liligawan ko. Sigurado po ako sa kanya. Sagot ni Henrik. Tumaas ang mga kilay ng kanyang ama. Hindi ko alam kung naniniwala ka, pero may sumpa ang pamilya nyo. Kung manliligaw ka at siyang una, ibig sabihin, ang anak ko ang first love. Kaya mo naman siyang hiwalayan, hindi ba? Kapag kailangan na. Nasa bagay, mga bata pa kayo at marami pa kayong pwedeng maranasan. Sandaling natahimik si Henrik. Seryoso rin ito at nakikipagtitigan sa ama ni Darlene na para bang may handa itong suungin na laban. Pero sumabat na ang mommy niya at hinampas ang braso ng kanyang daddy. Ano ka ba naman? Huwag mo ngang tinatakot ang manliligaw ni Darlene. First ever manliligaw yan ng bunso natin. Bahagyang napailing ang daddy niya. Nagpapaalala lang ako. Mavalor yan. Oo, at silang pinakamayaman dito sa atin, pero kung may kadikit na sumpa at mapapahamak ang anak natin wag na lang. Alam mo naman ang nangyari sa kaibigan ko dati na si Geneva, hindi ba? Napairap ang mami ni Darlene. Ano ka ba? Baka coincidence lang yon. Hindi totoo ang sumpa. At huwag mo ngang tinatakot ang mga bata. Magliligawan na sila. Doon na sumingit si Darlene at napangiti. Oo nga po, Daddy. Ligawan stage lang naman po. Saka hayaan nyo na lang po akong mag-enjoy at makadiscover ng mga gusto ko po para sa sarili ko. Katulad ng ginawa po ninyo kina Ate Diana at Ate Danica. Nagsalita muli si Henrik, sabay tingin ulit sa kanya. Hindi naman po talaga totoo ang sumpa. Hindi po ako naniniwala roon. Napangiti naman si Darlene. Kasi alam niyang totoo. Wala si Henrik sa kanyang harapan ngayon kung hindi ito naniniwala. Bakas pa rin ang pag-aalala ng kanyang daddy. Alam niyang hindi ito mahigpit na magkaroon siya ng manliligaw at boyfriend. Pero ramdam niya na ang kinakatakot nito ay maging first love siya ni Henrik na isang mavalor at masaktan lang siya kalaunan. Pero hindi naman yun mangyayari. Para sa kanya, magiging charge as experience na lang naman kung anumang namamagitan sa kanila ni Henrik. At magiging matalino siya sa pag-ibig. Hindi hahayaang lumalim ang pag-ibig na una at dapat ay simple lamang.
Hindi pa rin humuhupa ang kaba ni Darlene kahit ilang minuto na ang lumipas mula nang dumating si Henrik. Habang patuloy ang trabaho ng pamilya niya sa labas, siya naman ay nakatayo sa loob ng banyo, nakatitig sa sarili sa salamin. Basang-basa ang buhok ni Darlene at mabilis ang paghinga. Kalma lang, pero hindi siya kalmado. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Sa akin, napapikit siya sandali. Ito na yun, di ba? Ito na yung gusto mo? Pero bakit hindi siya masaya? Bakit parang may halong takot sa dibdib niya? Muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang daddy na may sumpa ang unang pag-ibig ng mga lalaking mavalor at namamatay ang babae kung ipipilit na magkatuluyan hanggang dulo. Napabuntong hininga siya at mabilis na naghilamos. Hindi pwede na ganito ako. Hindi ako pwedeng humarap sa kanya na amoy tahong. Mabilis siyang naligo at nagpalit ng damit. Simpleng pambahay lang at t-shirt at shorts. Hindi na siya nag-ayos ng sobra. Kaya nagsusuklay pa siya ng mahabang buhok habang pababa. Naroon si Henrik. Nakaupo sa sofa, relaxed lang, hawak ang cellphone na parang hindi big deal ang pagpunta sa bahay nila. Napahinto si Darlene sa hagdan. Grabe, parang normal lang sa kanya lahat. Habang siya ay parang sasabog na sa kaba. Huminga siya ng malalim at bumaba. Narinig nito ang yabag niya kaya napatingin. Nagtama ang mga mata nila at biglang uminit ang mga tenga ni Darlene. Bakit ba ako kinakabahan? Mahina niyang usal sa sarili. Lumapit siya at umupo sa tabi nito na medyo may distansya. Sandali na muna silang nanahimik. Naririnig lang niya ang sariling tibok ng puso. Maya-maya'y tumingin siya kay Henrik. Tapos bahagyang lumapit. Naniniwala ka na ba sa sumpa? Napatingin si Henrik sa kanya. Hindi ito agad sumagot pero tumango na lang. Dahan-dahan siyang napangiti. Good. Napakunot ang noo ni Henrik. Good. Tumango si Darlene. Mas kampante na kahit papaano. Manliligaw ka na sa akin? Napatingin si Henrik sa kanya ng matagal. Parang sinusuri kung may kulangot ba siyang nagpapanggap lang na nunal. Dapat ma-in-love ka sa akin, dagdag pa niya. Mas lalong kumunot ang noo ni Henrik. Anong klaseng kondisyon yan? Nagkibit balikat si Darlene. Eh di ba? Ganun naman yun. Manliligaw ka tapos eventually may in-love ka. Okay lang kahit normal lang. Parang normal na ligawan lang. Pero alam na natin kung saan pupunta. Basta wag natin isipin na may sumpa sa pamilya nyo. Maging normal lang tayo na nagliligawan. At kung sagutin kita, maging normal na boyfriend. Huminga ng malalim si Henrik. Ibig sabihin, hahayaan mo kung mahalin kita para maging first love kita. At pagkatapos nun, kailangan ko mag-expect na maghihiwalay tayo. Kasi yun ang tama. Tama. Saka mga bata pa lang tayo. Sure ako, magkakasawaan din tayo pagtagal. Pagkatapos natin, marami pa tayong mga relasyon na mai-experience. Kaya nga sabi ko sa'yo, isipin mo lang na normal na ligawan to at pagiging in love sa akin. Set aside muna natin ang sumpa na tungkol sa pamilya mo kung totoo man nga yun. Pero syempre, aware ka pa rin dapat sa kung anong dapat mangyari. Hindi na nagtanong si Henrik. Subalit napaisip si Darlene. Bakit kaya ito pumayag? Hindi niya maintindihan. Pero hindi niya na tinanong. Kasi kung magtatanong pa siya, baka umatras pa ito. Ang mahalaga lang, may manliligaw na siya ngayon. At baka pagkatapos nun, dumagsa na ang kanyang mga manliligaw. Lumipas ang ilang araw at unti-unting naging totoo ang sitwasyon nila. May manliligaw na si Darlene at hindi basta-basta. Isang mavalor na mayaman, sikat at sobrang gwapo. Pero hindi yon naging madali. Sa bawat pag-uusap nila, nararamdaman ni Darlene na may kakaiba. Hindi ito tulad ng nakikita niya sa mga ate niya. Wala siyang naririnig na mga kakornihan. Walang sobra-sobrang lambing. Pero may consistency na talagang manliligaw ito sa kanya. May presensya na palaging ipinapadama sa kanya si Henrik. Hindi naman siya babaero Bakit parang hindi naman talaga? At hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot.
1 linggo ang lumipas. Wala siyang gaanong magawa sa bahay. Mabuti na lang at binisita siya ng kanyang manliligaw. "Lalabas tayo," sabi ni Henrik isang araw. Napatingin si Darlene. "Ha? Date," dagdag nito. Parang may kumabog sa dibdib niya. Date? Sa wakas, makakaranas na siya kung paano makipag-date gaya ng kanyang mga ate. Napakagat siya sa labi at malawak na napangiti. "Okay, sige, mag-date tayong dalawa." Kaya kinabukasan, naghanda na siya para sa date. Pagising pa lamang ay sobra na ang kanyang ngiti. Sobrang excited na si Darlene. "San ka pupunta?" tanong ng kanyang ate Danica. "May lakad lang," sagot niya. "Kasama si Henrik?" Diretso nitong tanong. "Oo, mag-date kami. Nagpaalam na ako kina mommy at daddy." Nanlaki ang mga mata ng ate niya. "Date? Grabe ka. Makikipag-date ka na pala. Hindi ka man lang mag-aayos?" Napatingin si Darlene sa suot niya. "Okay na to ah. Ang ganda na kaya." Napailing ang ate niya. "Hala ka, mas mukha ka pang lalaki kay Henrik niyan. Oo, at siyang nanliligaw sa'yo, pero lagyan mo rin naman ng effort. Mag-ayos ka para tumagal sa'yo at hindi siya maumay sa panliligaw." Napairap siya. "Ganito naman ako palagi. Bakit kailangan pang baguhin? Alam din naman ni Henrik na ganito ang fashion style ko." "Hindi pwede ngayon," sabi ng ate niya. "First date mo to." Napabuntong hininga si Darlene. First date nga. Bigla tuloy siyang kinabahan. "Mag-dress ka?" utos ng ate niya. "Ha?" Halos mapasigaw si Darlene. "Mag-dress ka?" Ulit nito at tinulak ulit siya papunta sa itaas. "At mag-heels." "Hindi ako marunong mag-heels." Napatingin siya sa salamin. Ano ba kasing masama sa pagiging siya? Yun ba talaga ang gagawin niya? Pero naalala niya, kailangan nga pala na ma-in-love si Henrik para siya ang maging first love nito. Para gumana ang plano at para matapos din sa huli. "Fine," sabi ni Darlene. "Oo na, magpapalit na." Paglabas niya ng kwarto, halos hindi niya makilala ang sarili niya. Nakadress talaga siya at heels na minsan niya lang ilabas sa baul. Kinulot din ni Danica ang dulo ng kanyang buhok at nilagyan siya ng kaunting makeup. Pati handbag na hindi naman kasya ang cellphone, pinadala pa sa kanya. "Ano ba naman to ate? Pinahiram mo pa ako ng bag. Kaunti lang ang malalaman." Tumawa ang kanyang ate. "Okay na yan. Kasama sa style ng damit mo." "Pero wow, may pag-asa ka pa pala." Napairap si Darlene, pero hindi niya napigilang ngumiti ng kaunti. Ganito pala ako kapag nag-ayos. Hindi siya sigurado kung gusto niya. Pero hindi rin niya tinanggihan na wala naman ngang masama kung mag-aayos siya ng ganoon. Paglabas niya ng bahay, nandoon na si Henrik. Nakasandal ito sa sasakyan. At nang makita siya, bahagyang nagbago ang tingin nito. Hindi niya maipaliwanag, pero napansin niyang parang manghang-mangha ito. Mas lalo siyang kinabahan. "Hi," sabi niya. Napangiti si Henrik at hindi pa rin matanggal ang titig. "Hello, hindi ka namoy tahong?" Nanlaki ang mata ni Darlene. "Hoy!" Napatawa si Henrik at binuksan ang pinto para sa kanya. Natawa rin siya ng totoo. Hindi mapigilan ni Darlene ang kabog ng dibdib niya habang papasok sila sa mall. Hindi yon ang unang beses niyang makapasok sa mall. Pero iba na kasi, lalo pa at kasama niya si Henrik. Napakagat siya sa labi habang naglalakad sila papasok. Nangyayari na talaga ang pangarap niya. Nakikipag-date na talaga si Darlene. Yun nga lang, nahihirapan siya sa suot na dress at heels. Hindi siya sanay. Pakiramdam niya, bawat hakbang may maling nangyayari. "Okay ka lang?" tanong ni Henrik at napatingin sa kanya. Okay lang," sagot niya kaagad. Maya-maya, napansin ni Henrik ang lakad niya. Napakunot ang noo nito. "Bakit ka ganyan maglakad? Para kang bagong tuli." "Ha?" Sabay hampas ni Darlene ng maliit na bag sa dibdib nito. "Aray!" Napadaing si Henrik pero agad ding natawa. "At ikaw pa talagang tatawa?"
Inis na sabi ni Darlene habang nakasimangot. Totoo naman. Tingnan mo nga kung paano ka maglakad. Sino bang may sabing mag-dress at mag-heels ka? Alam kong hindi ka sanay dyan. Basta, ganito kasi para maging maganda, sabi ni Ate Danica. At ang pangit nga naman na mas mukha pa akong lalaki kapag magkatabi tayo. Mahinang sambit ni Darlene at medyo nahihiya pang aminin yon. Napatingin si Henrik sa kanya at bahagyang nagtataka. Hindi mo naman kailangan magbago para lang maging maganda. Maganda ka na naman. Napatingin agad si Darlene. Akala niya ba hindi siya nito type? Medyo nagulat lang siyang tinawag siyang maganda ni Henrik. Tumikim na lang si Darlene at umiwas ng tingin. Saka hindi ganyan ang tamang asta ng nanliligaw. Dapat nagpapa-impress ka, hindi mo ko aasarin. Napatawa si Henrik. Natural lang ako na ganito. Saka ang hirap hindi magpigil ng tawa. Because you're naturally funny. Kinurot niya ito sa tagiliran na ikinatawa nito. Nandito ako para sa boyfriend experience. Ayusin mo. Tingnan mo, babaste din talaga kita. Bahagyang natigilan si Henrik. Tiningnan siya at biglang napangiti. Okay, baby. Anong baby? Bago pa siya makapagtanong ulit, hinila na siya nito. Hoy, saan tayo pupunta? Di ba kakain tayo? Dito muna, sagot naman ni Henrik. At dinala siya sa isang malaking shop na alam niyang mamahalin. Napahinto si Darlene sa harap ng pinto. Sandali, bakit dito? Hindi siya pinansin ni Henrik. Hinila lang siya papasok. Pagpasok nila, parang ibang mundo dahil malinis at tahimik. Halatang kaunti lang ang bumibili kasi nga mahal ang paninda. Napatingin si Darlene sa paligid. Kumain na tayo? Gutom na ako. Mamaya, kakain tayo ng marami. Pero dapat komportable ka muna. Ayokong hindi ka komportable sa date natin, Darlene, sabi ni Henrik. Dinala siya nito sa female section. Inaasahan niyang dress ang kukunin nito pero hindi. T-shirt, sando, pants at shorts. Mga outfit na talagang style niya. Napakunot ang noo ni Darlene. Isa-isa itong pumipili. At bawat kuha, parang swak at parang kilala talaga siya. Try mo, sabi ni Henrik habang inaabot ang mga damit. Aha? Try mo, ulit nito. Napatingin siya sa hawak niya. Wala siyang nagawa kundi pumasok sa fitting room. Isa-isa niyang sinukat at bawat suot niya, pinapakita niya kay Henrik. Paglabas niya ulit, tinanong na siya nito. Nakapili ka na ng susuotin mo ngayon? Tanong niya. Tumango si Darlene. Oo, eto na. Komportable ako rito pero maganda naman lahat ng mga sinukat ko. Komportable rin ako. Tumango naman si Henrik at pinasadahan siya ng tingin. Okay, kunin natin lahat. Napakurap siya. Ha? Bibilihin ko lahat ng mga sinukat niya. Sabi nito sa sales lady at may inabot na card at may mga sinulat na papel. I-deliver niyo sa address na to. Nanlaki ang mata ni Darlene nang pinasulat sa kanyang address. Sandali, hindi pwede. Pero huli na. Hinila na siya ulit ni Henrik palabas pagkatapos nitong magbayad. Hoy! Reklamo niya. Ang mahal nun? Okay lang, sagot nito. Hindi okay lang? Nanliligaw ka pa lang? Hindi ito sumagot. Ngumiti lang sa kanya na parang nangaakit. Bago pa siya makabawi, pumasok na naman sila sa isa pang shop ng mga sapatos. Hindi na. Sambit agad ni Darlene at pilit na inaagaw ang kamay nito. Ayoko na. Pero hindi siya pinansin ni Henrik. Pili ka na. Ano bang size ng paa mo? Sinabi niya naman. Aayaw na sana ulit siya pero may hawak na itong 5 pares. Pinilit siyang umupo sa couch doon. Alam kong mga ganitong klaseng sapatos ang mga gusto mo. Nakangiting sambit ni Henrik. Paano mo nalaman? Sandali itong natigilan bago muling tumingin sa kanya. Wala lang. I just observe everything you like. At bago pa siya makapagsalita, lumuhod na si Henrik sa harap niya. Isinuot ang sapatos. Napamulagat si Darlene. Hoy, anong ginagawa mo? Sinusukat ko sa'yo. Sagot nito na parang normal lang. Napatingin siya sa paligid, parang sasabog sa hiya.
Hindi niya kailanman naisip na luluhod ang isang mavalor sa harap niya. "Tumayo ka nga," sabi pa ni Darlene. "Relax," sagot nito. Napatitig si Darlene sa binata. Bakit parang hindi ito nahihiya? Bakit parang nandito na lahat? At bakit parang kilalang kilala na siya nito? "Alin dyan?" tanong ni Henrik. Napatingin siya sa 5 pares. Lahat maganda. Lahat suwak sa taste niya. "Iyan na lang," sabi niya at tinuro ang isa. "Okay," sagot nito. Pero kinuha pa rin nito ang 5 pares na sinukat niya. Reklamo siya ng reklamo. Hindi siya makapaniwalang ginastusan siya ng ganoon kamahal ni Henrik. Hindi," sabi niya. "Sobra na yan." Ngumiti si Henrik. "Ganito ako manligaw. I-spoil kita hanggat kaya ko." Napailing si Darlene. "Sobra yan. Nanliligaw ka pa lang at kahit na maging girlfriend mo pa ako, hindi tamang nagre-regalo ka ng ganyan kamahal. At kung may iba ka pang liligawan at ganito rin ang ginagawa mo, baka maubos ka. Okay na ako ang maging girlfriend mo kasi hindi ako maluho. Ayoko may nasasayang. Kahit nga yung mga rejected na tahong inager kinakain ko. Kasi sayang nga. Paano na lang kapag nagkaroon ka ng ibang girlfriend tapos sinanay mo sa luho? Oo, net mayaman ka. Mayaman kayo pero hindi forever lahat ng bagay sa mundo. At kung may sobra-sobra, dapat may disiplina pa rin." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Henrik. Inilapit nito ang mukha sa kanya kaya napigil niya ang hininga. Nagiinit ng sobra ang kanyang pisngi. "Kailan mo ba ako sasagutin?" tanong nito. Napakurap si Darlene at bigla siyang napatawa. "Kung gusto mo, ngayon na. Total, alam naman natin kung saan to papunta. Dapat pinapatagal ang panliligaw. Kaso, ibang sitwasyon natin kasi ikaw may sumpa sa inyo. Ligawan mo na lang ako araw-araw." Napakagat siya sa labi. Hindi talaga normal ang love story nila. Parang ewan at hindi nakaka-proud ikwento sa iba. Pero magiging first love niya si Henrik at ganun din ito sa kanya. Kaya siguro ay okay lang yon. Boyfriend na ako? Bulong niya pa. Ngumiti si Henrik at biglang hinawakan ng kamay niya ng mahigpit. "Kung atat na atat ka na, sige at boyfriend-girlfriend na tayo." Napahalakhak na lang si Darlene at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Simula noon, unti-unti na siyang nasanay maging girlfriend ni Henrik. "Bilis!" sigaw ni Henrik mula sa labas ng gate ng school. Napairap si Darlene habang naglalakad palabas. Pero hindi niya mapigilang mapangiti. "Ang ingay talaga nito. Kung makasigaw, parang magtropa lang kami ah." Nakasandal na naman ito sa sasakyan. Parang walang pakialam sa mga tumitingin. At syempre, marami naman talagang mapapatingin. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na may boyfriend siyang isang mavalor. "Late ka," sabi ni Henrik nang makalapit na siya. Hinawakan agad ang bewang niya. Ngiti-ngiti habang pinagmamasdan siya. "May klase ako," sagot ni Darlene sabay taas ng kilay. "Hindi ako tulad mo na pwedeng mag-absent." "Excuse me, pumapasok ako. Mabait kaya ako? Mas pasaway ka pa nga." Napatawa siya. "Nasaan ang mabait dyan? Aminin mo na, hindi ka kailanman naging mabait. Pasalamat ka't ako ang girlfriend mo. Napagtsatsagaan ko yung ugali mo." Bigla siyang hinila nito papasok sa sasakyan. Hindi niya napigilang matawa. Alam kasi nito kung saan-saan na naman mapupunta ang pagtatalo nila. Sa halip na mag-date, mauubos ang oras nila sa pagtatalo hanggang sa hindi na nila nagawa at hinatid na lang siya pauwi. Ganun na lagi ang setup nila. Hatid sundo palagi si Darlene ni Henrik. Kain sa labas at date sa kung saan-saan. Minsan, simpleng tambay lang sa kotse habang nag-uusap. "Kanina, sino yung kausap mo?" Biglang tanong ni Henrik habang nagmamaneho. Napatingin si Darlene. "Sino?" "Yung lalaki," sagot nito ng diretso. Napakunot ang noo niya. "Ah, si Mark. Classmate ko lang." Tahimik lang si Henrik pero halatang hindi ito okay. "Bakit?" tanong ni Darlene. "Hindi ka magtatanong kung wala." "Para kasing ang dikit sa'yo. Mukhang may gusto pa sa'yo. Hindi niya ba alam na boyfriend mo na ako? Eh kahit damo sa buong Mavalor,
Alam na akin ka. Tumindig ang balahibo ni Darlene sa batok. Parang mas lalong gumagwapo sa Henrik kapag nagsiselos ng ganoon. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Groupmate ko lang yon, paliwanag ni Darlene at medyo nangingiti na sa pagsiselos nito. May tinanong lang ang seloso mo? Umismid si Henrik. Napangiti siya ng kaunti. Ang cute mo kapag nagtatampo, sabi niya pa. Tampo ka na? Halatang bad trip pa rin ito, kaya natawa na lang siya. Bahagya niya itong nilambing at gaya ng dati, marupok pa rin sa Henrik. Lumambot agad ang ekspresyon, isang malambing na haplos niya lang. Napailing ang boyfriend niya at medyo hinampas ang manibela. Alam mo talaga kung paano ko kukunin. Natawa na lang si Darlene. Minsan, siya ang sumusuyo. Hindi niya inaasahan yon sa sarili pero ginagawa niya pa rin para sa kanyang boyfriend. At hindi niya alam kung bakit, pero gusto niya talaga kapag nagpapasuyo ang binata sa kanya. Anong gusto mo? Tanong ni Darlene isang beses nang mag-date sila. Napatingin sa Henrik. Anong gusto ko? Oo, reward. Ang bait mo today. Kasi yung mga ate ko sa mga boyfriend nila, narinig ko na kapag mabait ang boyfriend nila, binibigyan nila ng reward. Gusto kong gayahin. Parang masaya. Napangiti ito ng malawak. Kahit ano. Basta kaya ko, sagot niya agad. Ngumuso si Henrik at parang hindi alam kung ano ang sasabihin. Basta bigla na lang namula ang mga tenga nito. Kiss sana, Darlene. Ha? Napalingon si Henrik sa kanya at sobrang amused na. Kiss nga. Ilang buwan na tayong boyfriend-girlfriend. Hindi pa rin tayo naglalaplapan. Nanlaki ang mata niya. Ang bastos mo? Ayoko nga. Bakit? Tanong nito. Anong bastos doon? Girlfriend naman kita. Kadiri pa rin? Ano? Magtitikiman tayo ng laway? Ayoko. Napabusangot si Henrik. Kadiri. Ayaw mo sa laway ko. Boyfriend mo ko pero ayaw mo kong halikan. Napakagat siya sa labi. Wala pa naman siyang experience doon. Bukod doon, hindi romantic ang place. Nasa loob lang sila ng sasakyan. Hindi ako sanay, sabi pa ni Darlene. Di, maghalikan tayo araw-araw para masanay ka, sagot nito. Agad niyang hinampas si Henrik. Yang tabas talaga ng dila mo ang lala. Hindi ganon kadali. Madali lang kung gugustuhin mo, Darlene. Gusto mo ng boyfriend pero ayaw mo ng ginagawa ng boyfriend. Nakakasakit ka na. Ayaw mong subukan? Hindi naman ako bad breath. Oo, tingin mo sa akin, babaero. Pero sinabi ko na sa'yo na girls lang ang lumalapit sa akin. Etong lips ko na to, virgin pa to. Napahigpit ang hawak ni Darlene sa kanyang bag. Sa tono ng binata, bakit parang siya pa ang mali? Pero may punto rin naman kasi ito. Boyfriend niya ito at normal lang na mag-kiss. Yun ang ginagawa ng mga magkasintahan. Hindi niya pwedeng iwasan lahat. Mas lalong sumimangot ang boyfriend niya. Sabi mo, bibigyan mo ako ng reward kasi mabait ako ngayon. Pero ganyan ka pala. Hindi mo naman pala ako mapagbigyan. Saka bakit pakiramdam ko, parang ako lang tong in love sa ating dalawa. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil mabilis niyang hinawakan ang mukha nito. Ang daldal mo? Napakagatlabi naman si Henrik, sabay tingin sa mga labi niya. Alam mo kung paano ko patatahimikin. At bago pa siya makapag-isip ulit, lumapit siya at hinalikan ng mabilis si Henrik. Halos dumampi lang yon. Pero sa halip na matuwa ang boyfriend niya, mas lalo itong sumimangot. Anong halik yun? Diring-dire? Iritang tanong nito. Nairita na rin si Darlene. Lalayo na sana siya pero hinawakan ni Henrik ang mukha niya at hinila siya pabalik. Nanlaki ang mata ni Darlene. Bago pa siya makapagsalita, pinalalim na nito ang halik. Parang nanigas ang buong katawan niya. Ramdam niya ang init, lapit at kakaibang pakiramdam na hindi niya pa nararanasan. Hindi niya alam kung ilang segundo ang lumipas o ilang minuto. Basta ang alam niya ay nang bumitaw ito, parang nawalan siya ng hangin. Napahinga siya ng malalim at napatingin kay Henrik.
Kadiri ba? Tanong nito habang nakangiti. Napakurap si Darlene at biglang napatawa. Kadiri pa rin ang laway ng iba. Humalakhak si Henrik. Oo, kadiri kapag iba. Pero kapag sa akin ayos lang. Kaya huwag kang titikim ng iba. Kinurot niya na lang ito sa dibdib. Sobrang pilyo talaga ng naging boyfriend niya. May bagong pakiramdam siyang naramdaman. Hindi na lang simpleng boyfriend experience. Hindi na lang plano o laro. Tila may something na hindi niya maipaliwanag. At parang sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakakalimutan na may hangganan ang lahat ng yon. Namalaya na lang nila na lumipas na ang 3 taon. Mula sa awkward na unang date hanggang sa pagiging komportable sa isa't isa. Mula sa pilit na boyfriend experience hanggang sa mga araw na hindi na niya iniisip kung totoo ba o hindi ang nararamdaman niya. Kasi totoo na ang lahat. Pakiramdam ni Darlene, hindi na yon simpleng trial and error lang. Hindi na eksperimento o laro. Mahal na niya talaga si Henrik at yon ang pinakamalaking problema sa relasyon nilang dalawa. Alam mo, sabi ni Henrik habang magkatabi silang nakaupo sa loob ng sasakyan at nakapark sa isang tahimik na lugar. Kapag nagkaanak tayo, gusto ko lalaki muna. Bahagyang natigilan si Darlene. Parang may tumusok sa dibdib niya. Napalingon siya rito. Ha? Ngumiti si Henrik habang namumungay ang mga mata. Para may magbabantay sa kapatid niya kung sakaling wala tayo. Pero syempre, hindi pa rin naman mawawala ang pagiging magulang natin sa kanila. Pantay-pantay pa rin ang pagtingin natin. Hindi agad nakapagsalita si Darlene. Ang layo na, college pa lang tayo. Hindi naman, sagot ni Henrik. 1 year na lang, graduate na tayo. 3 years tayo. Hindi ba normal lang yun? 3 years. Pero hindi yun ang usapan. Napahigpit ang hawak ni Darlene sa kanyang bag. Hindi dapat ganon ang mangyari. At saka, tuloy ni Henrik. Iniisip ko kung saan tayo titira. Ayoko sa sobrang layo sa parents mo para madali kang makabisita. Parang may bumigat lalo sa dibdib niya. Halatang hindi na nagbibiro ang kanyang boyfriend. Seryoso ito sa mga plano nito para sa kanilang dalawa. Henrik, tawag niya rito. May kasunduan tayo. Nakalimutan mo na ba? Natigilan si Henrik. Anong kasunduan? Napakagat siya sa labi. Na maghihiwalay tayo. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Kasi alam mo, Henrik, alam mong hindi tayo pwede hanggang dulo. Hindi ba? Napatingin siya rito at nakita niya ang pagbabago ng mukha ng boyfriend niya. Parang dinudurog ang puso ni Darlene nang makita ang sakit sa mukha nito. Bakit mo binubuksan yan ngayon? Tanong ni Henrik. Napapikit si Darlene sandali. Kasi lumalalim na. Hindi pwedeng may mga ganitong plano ka para sa ating dalawa. Masama ba yun? Balik nito. Mahal kita kaya natural na mag-iisip ako ng mga plano para sa ating dalawa. Hindi ko maintindihan. Okay naman tayo. Masaya naman tayo. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Nakalimutan mo ng sumpa. Napailing agad si Henrik. Darlene, baka nga hindi totoo. Huwag ka nang matakot sa sumpang yan. Baka lang. Hindi ka sigurado. Balik niya at medyo naluluha na. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka pumasok sa relasyon na to? Henrik, pumayag ka, naligawan ako kasi alam mong may sumpa. Naniniwala ka, di ba? Kaya ngayon, pinapaalala ko sa'yo na hindi tayo hanggang dulo. Na dapat maghiwalay na tayo. Hindi ako pwedeng mag-risk. Ayokong i-risk ang buhay ko para sa sumpang yan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Ayokong mamatay dahil ang pinilit ko na mapakasalan ka. Bakas ang sakit sa mga mata ni Henrik. Parang sinabi mo na rin na papatayin kita. Hindi niya napigilang mapapikit. I'm sorry, hindi ganoon. Hindi ko kayang i-take yung chance. Alam mo na mas magiging matiwasay ang mga buhay natin kung hindi ako ang makakatuluyan mo, na ibang pakakasalan mo, na ito ang unang pag-ibig natin. Tanggapin mo na hindi ang huli kasi yun ang dapat.
Natahimik ulit sila. Rinig na rinig niya ang mabilis na paghinga ni Henrik. Paano kung wala naman talagang sumpa? Tanong ni Henrik. Kaya mong itapon to dahil lang sa sumpang hindi natin alam kung totoo ba talaga o hindi. Naniniwala ako na kung ano man ang nangyari sa pamilya ko, coincidence lang lahat ng yun. Hindi ako naniniwala na dahil may sumpa. Napatingin siya rito. Hindi lang baka, may mga nangyari na. Paulit-ulit sa pamilya nyo at kahit itanggi mo, nangyayari talaga. Hindi ko alam kung anong meron, kung anong hiwaga ang meron sa pamilya nyo pero ayokong subukan. Hindi tayo yon. Hindi mangyayari sa atin yon. Pinapangako ko. Sagot nito at parang maiiyak na. Hindi kita kayang mawala, Darlene. Suminghap siya at pinilit maging matapang. Mas kaya kitang mawala kaysa makita kang mawala habang kasama mo ko. Simula noon, unti-unti siyang umiwas. Hindi siya sumasama sa date. Hindi na siya sumasagot agad sa tawag. Hindi na siya nagpapakita. Para magkasawaan kami, kailangan ko siyang iwasan. Yon ang plano ni Darlene para mas madali ang hiwalayan. Pero sa bawat araw, mas lalo siyang nasasaktan at mas lalo niyang nararamdamang mali ang ginagawa niya. Darlene! Tawag ni Annette isang araw. Narinig mo ba? Napatingin siya rito. Ano? Nasapak daw ni Henrik si Mark, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Darlene. Ano? Dahil daw sa'yo, dagdag ni Annette. Eto kasing si Mark ginalit si Henrik. Sinabi ba namang aagawin ka raw? Dahil sa mga narinig, hinarap niya si Henrik nang sumapit ang gabi. Nakatayo ito sa harap niya at may pasapa sa pisngi. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Darlene. Bakit ka muna umiiwas? Balik nito at may hinanakit sa boses. Hindi yan ang sagot sa tinatanong ko. Pareho silang pagod at tila sugatan sa nangyayari sa relasyon nila. Darlene, sabi ni Henrik at may pagsusumamo na sa boses. Huwag mo naman akong layuan. Hindi ko na kaya. I'm sorry, magpapakabait na ako. Napakagat siya sa labi. Sobrang hirap ng sitwasyon nila. Para silang nakatali sa isang sumpa na hindi nila alam kung dapat ba nilang sundin o hindi. Pati ang daddy ni Darlene natatakot na rin na baka sila pa rin hanggang dulo ni Henrik. Dahil kahit ito, saksi rin sa mga pinagdaanan ng unang pag-ibig ng mga mavalor. Kailangan nating gawin to, sagot ni Darlene. Maghiwalay na tayong dalawa. Hindi kailangan. Kontra nito at agad na yumakap. Darlene, hindi ka mamamatay. Parang mas mauuna pa akong mamatay kung iiwan mo ko. Mahal kita at mahal mo rin ako. Ramdam ko na mahal mo ako. Huwag mo naman akong iwan. Please, hindi totoo ang sumpang yon. Napaluha si Darlene. Henrik, tama na. Umalis ka na, okay? Ayoko na nga sabi eh. At ano naman kung mahal kita? Kahit mahal kita, hindi ko kayang mag-risk. Hindi ko kayang makasama ka kung mamamatay naman ako. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Henrik. Bago pa siya manghina at bumigay, tinalikuran niya na ito. Darlene, please. Parang awa mo na, hindi ko kaya. Umiiyak na sabi ni Henrik. Pagpasok pa lang ni Darlene sa loob ng bahay, parang doon na bumigay ang lahat ng pinipigilan niya. Hindi na niya kayang tumayo ng maayos. Hindi na niya kayang itago pa. Pagbukas ng pinto, naroon ang mommy niya. Ang mga ate niya, pati na rin ang daddy na agad na lumapit sa kanya. Darlene, hindi na siya nakasagot. Yumakap siya agad ng mahigpit sa ama. Daddy, sabi niyo trial and error ang pagmamahal at paghahanap ng makakasama sa buhay. Pero bakit ang sakit? Bakit pakiramdam ko? Hindi ko na kayang magmahal ulit pagkatapos ni Henrik. Tuluyan siyang umiyak. Iyak yon na galing sa kaibuturan ng kanyang puso, kalakip ang halo-halong sakit, takot, pagmamahal at panghihinayang. Lumipas ang ilang oras, tahimik na ang bahay nang bahagya siyang kumalma. Pero hindi pa rin tahimik ang isip ni Darlene. Nakahiga siya sa kama habang nakatitig sa kisame. Namumugto ang mga mata at sobrang sakit ng ulo. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ni Henrik kanina. Ang sakit, bulong ni Darlene. Biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Napalingon siya roon at nakitang tumatawag si Annette. "Hello?" Mahina niyang bati nang sumagot. "Darlene, tumawag sa akin si ate na naka-duty sa ospital. Na-aksidente si Henrik." Agad siyang bumangon. "Ano? Na-aksidente. Nasa ospital siya ngayon. Puntahan mo na." Hindi niya na maalala kung paano siya bumaba ng hagdan, kung paano niya nasabi sa daddy niya at paano siya nakapasok sa kotse. Ang alam lang niya, kailangan niyang makarating sa ospital at makita si Henrik. Daddy, bilisan niyo po," nanginginig niyang sabi. "Kalma lang anak," sagot nito, pero ramdam niya rin ang kaba sa boses. Pagdating nila sa ospital, halos tumakbo siya papasok. "Anak, dahan-dahan," tawag ng daddy niya. Pero hindi siya nakinig. Hinanap niya agad si Henrik. Nagtanong sa nurse kung nasaan ang lalaking mahal. Itinuro naman sa kanya at agad siyang tumakbo. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya at sobrang hinihingal. Naroon si Henrik, nakahiga at may benda sa noo. "Henrik?" bulong niya. Napalingon ito. At nang makita siya, agad itong umupo kahit bahagyang nasasaktan. "Darlene!" Lumapit siya at agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. "I love you. Please, bumalik ka na sa akin. Magpapakabait na ako." Napapikit si Darlene at humagulgol. "Na-aksidente ka na, yan pa rin ang iniisip mo. Akala ko na wala ka na. Hindi mo alam kung gaano ako natakot." Pinunasan ni Henrik ang mga luhang tumutulo mula sa kanya. "At kanina," patuloy pa ni Darlene, "kahit sinabi ko maghiwalay tayo, ang sakit, sobra. Natatakot lang naman kasi ako sa sumpa. Pero mahal naman kita." "Darlene," hinawakan nito ang kamay niya at masuyong hinalikan. "Mahal din kita. At kahit anong mangyari, pipiliin kita. At kung may sumpa man, may Diyos tayo. Kahit pa ulit-ulit ako magmakaawa sa kanya, para lang wag kang kunin sa akin agad." Mas lalo siyang napaluha. "Paano kapag namatay nga ako?" Di susunod agad ako." Hinampas niya ito sa balikat. Henrik naman, muli nitong hinawakan ang kamay niya at determinado na talaga. "Darlene, magiging impyerno rin naman ang buhay ko kung wala ka. Hindi na ako magpapakasal ulit kapag nawala ka. Pero hindi ko rin naman hahayaan na may mangyari sa'yo. Araw-araw ako magmamakaawa sa Diyos na hayaan ka pang mabuhay kasama ako. Doon tayo maniwala at hindi sa sumpa." Pinaglapat ni Henrik ang kanilang mga noo. Napapikit naman siya. May naramdaman si Darlene na mas malakas kaysa sa takot. At yon ay pananalig, pagmamahal at pag-asa. Lumipas ang panahon, nagtapos sila sa kolehiyo at hindi na sila bumitaw sa kanilang relasyon hanggang sa nagpakasal sila. Habang naglalakad siya papunta sa altar, naririnig niya ang iyak ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung dahil sa saya o takot kasi baka totoo nga ang sumpa. Pero si Darlene, hindi niya alam kung bakit sobrang kalmado niya at sobrang lawak ng ngiti. Pagharap niya kay Henrik, ganon din ito at wala man lang bakas ng luha. Na para bang ang pagpapakasal nilang dalawa ay hindi isang sumpa, kundi sagot sa lahat ng problema nila. Ilang buwan ang lumipas, ilang taon, walang nangyari. Walang sumpa o kamalasang nangyari sa pamilya nila. Nandun pa rin si Darlene, buhay na buhay kasama si Henrik, hanggang sa nagkaanak sila ng 1, 2, 3 at 4. At sa bawat taon na nananatili pa rin na buhay si Darlene, mas lalo niyang naiintindihan na hindi lahat ng kwento ng nakaraan ay magiging kapalaran niya rin. "Ma!" tawag ng anak niya isang araw. Napalingon siya rito. "Bakit anak?" "Si Papa po, hinahanap kayo." Napangiti siya. Paglabas niya, nandun si Henrik na nakangiti habang naglalakad at hawak ang tungkod. At kahit ilang taon na ang lumipas at magbago man ang mga itsura nila, pareho pa rin ang pakiramdam. Mahal na mahal niya pa rin ang asawa. "At ano na naman ang gusto mo?" biro niya. Ngumiti si Henrik. Kiss!" Napatawa si Darlene. "Kadiri pa rin, wala ka nang ngipin." Pero kahit wala na itong ngipin at matanda na, hinalikan niya pa rin ang asawa.
Dahil sa huli, hindi sumpa ang nanaig, kundi ang paniniwala nila sa Diyos at ang pagmamahala nilang dalawa na pinili nila araw-araw. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa galigayahan, kundi sa lakas ng loob na harapin ang takot at patuloy na piliin ang isa't isa. Ipinapakita rin ito na hindi natin dapat hayaan na hadlangan ng mga pangamba o ng nakaraan ang hinaharap, lalo na kung may tiwala tayo sa Diyos at sa sarili nating pasya. Sa huli, ang pagmamahal na may paninindigan at pananampalataya ang siyang nagtatagumpay sa anumang pagsubok. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.